Yan! Welcome back everyone dito sa pinakabalahura at pinakamabait na podcast sa buong Pilipinas. Kasama po natin, ito pinasikat natin lalo, sikat na nga. Nakita mo, General Torre, Pinosco, the most beloved law enforcer in the country. The greatest guy, the most amazing general. Dinon, Mang Donald Trump. Grabe, Greatest mga ever. most hated, extreme. Extreme ang review. May most beloved, most hated din. Most beloved. Siyempre kung Donald Trump yan, purong positive lang. The greatest, the most amazing, the most amazing. Gerald Torre, napansin ko yung eyeglasses mo. Ang ganda-ganda. Pag pinost ko nakaganyan ka, tapos nagsiserve ka ng notice kay Sara Duterte, nainggit tuloy ako. Sabi ko, lagay ko rin itong version ko. Pero low-tech ito yung sa akin. Kamusta, General? Parang nakalimutan mo na kami ah. Saan po kayo napunta? Akala ng tao siguro ano. Puto lang ating signal. Ano ba? Nako, sinasabotage tayo, General ah. Richard, sandali ah. Oo, sige lang po. Magre-reconnect lang ako sa aking wifi. Sige po, sige po. Hintayin ko. Parang magre-reconnect lang ako. Opo, opo, sige po. Hinintay naman natin ng si General ng mga 4 na oras. Hintayin pa natin ng 5 minutes. Sana maayos yan. Kasi nilait-light natin yung comment tayo sa eyeglasses natin para matchy tayo ngayon, General. Ayan, General, mas okay na? Okay na, okay na. Ayan, Okay. ayan. Welcome back, everyone, to the greatest, the most amazing podcast in the country. Kasama po natin ngayon si General Torre. Thank you very much, Sir Nick Torre, for joining us, General. Nakalimutan mo yata kami, ah. Hindi naman. You're always in my mind. Ang problema is talagang pressing concerns talaga. Of Napakarami. course. Sobra. Of There's course, really a General. lot of orders coming in and a lot of things that has to be orchestrated kaya medyo loaded talaga. Pasensya na. Oo. Naka-uniform pa na ako ngayon. Kararating ko lang. Okay. Wag muna natin pag-usapan yung orchestrated. Baka maging conspiracy theory na yan. Sabi nila si Darian at Torre may binabalak. General, before talking about yung incident ng isang araw at saka yung of course your role and all of that and some of the issues of course to the degree that you're comfortable to discuss, naintindihan ko yung position mo and all of that. First of all, General, can you explain to us kamusta ang bagong position mo as the head of the CIDG? Ano po yung trabaho ng CIDG? We had Mayor Magalong on this show a few months ago who explained about his time in the CIDG. Very colorful time. Ito yung time na mamasapa na yung mga other things. General, for the purpose of our audience, marami nagmamahal sa'yo. The most controversial, the most beloved, the most hated lahat. General, kamusta ang CIDG? Ano bang ginagawa natin sa CIDG? Yun na, nadamay na si ADG sa aking kung ano man ang background na dala ko pag ako'y pumasok. Lahat na lang ng gusot na papasukan natin ngayon. So, well, ganun talaga. Ang challenge nga, isa sa dalawang trabaho na naman ng pulis yan, yung prevent crimes and solve crimes. And nandun tayo sa solve crimes. Kaya things are happening, crimes are happening, we solve the crimes diyan sa CIDG. Things that are beyond the ambit of the normal police station, the front-end police stations, napupunta sa CIDG. So, yun. Nandun ang ginagawa natin ngayon. It keeps us busy all the time. Uh, General, again, for the purpose of our audience, no, dun sa CIDG, this is about more intelligence gathering, investigation. Ano yung mga bagay na ginagawa ng CIDG? And ito ba yung parang version natin ng FBI? Parang ganun? Yes, it's yeah, parang ganun nga. Parang Dahil NJ. Ayan. we investigate crimes that cross boundaries, that are mga economic sabotage, that are the magnitude calls for uh, more resources to be utilized in the investigation. Kaya nandun na si EDG. Yung kailangan tututukan ng mga issue na medyo mahalaga, medyo high stakes issue, no? Again, General, ayoko na pahamak kasi sabi mo nga, nanggugulo ng naguluhan yung opisina dahil sa iyo. You came in with the whole Kiboloy torrent, no? The whole drama and all. Ngayon naman, wala pang ilang buwan dyan sa DIDG. Nasabak ka na naman sa drama. Bakit ikaw ang pinadala doon sa nangyaring drama sa Kongreso, General, without putting you in jeopardy? Bakit ikaw hindi nala? I mean, for me, it makes perfect sense dahil you've proven the mettle of your ability to
keep things under, grace under pressure, kumbaga. But can you explain to us to the degree that you can, bakit kayo po yung in charge dun sa operation sa Congress the other day? Anong nangyari? Third, kaya ako nasabak doon. Hindi naman dahil si IDJ ako, kundi dahil maagal ako nagising. Okay? It is a Saturday morning. Medyo maaga pa rin ako nagising kasi naging body clock ko na talaga yan. Paggising ko ng mga 3:30, 3:45, bigla ko nakita napakarami ng miss call ng aide ni Chief. Pati si Chief PNP mismo may miss call sa akin. So, bigla ko napatalon. Nang binasa ko ang message ng aide ng Chief, ay sabi, si Chief PNP ay proceeding doon sa Kongreso. So, tinawagan ko na kaagad ang stations, tinawagan ko na kung alin ang mga pwede makapagbigay sa akin ng information, whether the chief is still there. Kasi baka kako may isang transient incident lang na kanyang pinuntahan at natapos na at huli na ako sa balita. Kaya na-confirm ko nandun pa rin siya and it's already 3:45 and it's around mga 4 o'clock. At sinabi na mukhang magtatagal pa at may incident nga. Hindi ko nga alam kung ano nangyari na yun. So pinuntahan ko ang chief natin, nakapag-usap doon at nakita ko na meron ngang nangyari. So being the most senior during the time, aside from the chief, of course, hindi ko naman siguro na ang chief pa ang mag-command ng mga tropa natin, may mga nauna na actually mga actions. Dahil mga alas 3 nangyari yung paglipat kay Asek Lopez from Veterans Memorial Center papunta sa St. Luke's na unauthorized. So mga 3:30 yun, mga 1 hour before ako'y napunta sa Kongreso. So mga 1 hour na ang insidente at mukhang nagkakagulo pa. Hindi matrace kung nasaan pumunta ang ambulansya, hindi malaman kung sino ang mga nakatutok ng mga pulis doon, mga ganon. So bilang the most senior, I was tasked by the chief to actually look into the situation and do the things necessary to resolve it. So you were the right man in the wrong place at the wrong time. Nadamay, damay-damay, kumbaga. Say that? You can say that. Speaking of that, General, ano ba nangyari? What are the facts of the case? Because ang daming confusion. Yung mga ka-DDS ko, iba yung sinasabi nila. Yung mga ka-loyalist ko na mga Ilocano kong kaibigan, iba yung sinasabi. Yung mga kongreso. What are the facts of the case? Because we're getting a lot of confusing information out of what really happened. Sinasabi ng ibang kampo, inaapi daw yung chief of staff ni Sara. Sinabi naman ng Congress leadership na release ng statement na point by point, pushing back against that. As the right man in the wrong place at the wrong moment, what are the facts of the case, General, just for clarification? Well, hindi ko masabi ang lahat ng pinagpunot dulo niyan kasi wala nga naman ako doon. May investigation na ni-launch ang PNP, ang NBI, and all the other interested agencies, including the House. So, doon ko na lang siguro ikwento, Richard, yung kung saan ako pumasok kung saan pumasok ako sa eksena, sa kalagitnaan ng eksena actually. Nagkataon lang na mula sa kalagitnaan hanggang sa matapos, nandun na nga ako. So, bottom line noon ay dinala si Asek Lopez sa Veterans Memorial Center ng Sergeant at Arms ng House of Representatives. They used a PNP ambulance. Ngayon, kung bakit dinala sa VMMC, hindi ko na ipangunahan. Yeah. I don't want to put you into trouble because some people were asking me, tanong mo kay General Len, yung mga abogado natin kaibigan, bakit napunta sa ganyan-ganyan? So you're saying that's beyond your purview? Yeah, nagsimula beyond my personal knowledge. Medyo alam ko dahil nabasa ko rin naman ang report eh. Pero that's already beyond my personal knowledge. Ang personal knowledge ko is that nang dumating ako, hinahanap ni Chief PNP kung nasaan ang ambulance kasi hindi na na-trace ng ating mga units ang mga ambulance. So, yung mga junior commanders na nandoon plus yung mga junior commanders na nandoon mismo sa ground at ang mga senior commanders na dito sa House of Representatives ay hindi nagkakausap ng diretso kasi telepono, kanya-kanyang tawagan ng telepono, nagkaka-confusion at kung ano-ano, hindi isa ang command. So, ako naman, medyo familiar tayo sa communication system ng PNP. I got onto the radio, make an all points bulletin, pinahanap ko ang
ang ambulansya, and 2 minutes may feedback na sa akin na nandun nga sa St. Luke's Hospital sa A. Rodriguez ang ambulansya, at may isang mobile car na nakabuntot doon dahil hindi nga nila control ang driver. At nang nakuha ko sa umagang yon na itong si Asek Lopez ay without authorization tinransfer from BMMC to St. Luke's at kasama ni VP Duterte together with her military escorts. So nang malaman ko ang situation na yon, I asked permission from the chief to be excused from the meeting in Congress because ang order nga niya, take charge ko. So sabi ko, sir, hindi ko magagawa ito sa radyo. I have to go there on the ground and to actually assess the situation. I'll give you feedback on whatever information that I will get. So yun, pumunta ako sa St. Luke's and nakita nyo naman sa TV kung ano nang sunod ng mga nangyari. Paki-explain General Torre, yung nakita ko na ano yung sinasabi ni VP Sara sa'yo? Yung sinasabi niya parang hindi niya naintindihan bakit napunta ganun ng usapan. Kasi I watched yung yung footage eh. What was going on there? What did Sara Duterte tell you from what you understand? What was the mood there? Well, very calm naman si VP Sara. Kasi ang una kong ginawa ay coordinated with the hospital. I talked to the hospital. Sabi ko, well, nandito na yung pasyente, nandito na yung subject, and I believe na ang mangyayari dito, the hospital protocols will prevail. Sabi ko. So pag sinabi niyong itong tao na to ay kailangan i-admit dahil kailangan niya ng medical care at i-admit dito sa hospital, I'll submit to your recommendations. I'll submit to your decisions kung ano man ang protocols nyo. Kasi napasok na nga yung tao. Alam ko na para i-discharge yan, yeah, they need to follow definite set of protocols that's mandated by law and also for protection naman nila. So sabi ko, do your protocols and then give me your assessment kung i-admit nyo ba or i-discharge nyo. So with that information, ginawa nila ang kanilang dapat gawin, and around 2 hours later, they gave that certification na Asek Lopez is fit to be discharged and is being discharged, not admitted to St. Luke's Hospital. So with that, pinakita ko na during the time, ang una ko nakita kasi si Attorney Go. I think that's nakalimutan ko na ang name ng kanyang lawyer, and together with Senator Bato. Dumating si Senator Bato kasi doon. So in-explain ko sa kanila, sir, hindi naman sir i-admit ng St. Luke's ito. So pwede ba pag-usapan na lang natin na kung paano natin maibalik si Asek Lopez doon sa Veterans Memorial Medical Center sa Veterans. So may naka-prepare naman, sabi ko, may naka-prepare naman doon na rooms para sa kanya. May isang buong building doon na bagong-bago na being offered by the hospital administration na to where she is confined, na nagamit nga. She was confined right there, na siya ang pinakaunang gumamit ng building na yun. Napakaganda. Spanking new. So, yun ang isang in-offer ko kaagad na para wala nang gulo. Sundin na lang natin kung anong standing order right now. Kung ngayon, kung may gusto kayong iba pang petition, you can bring it to the proper forum, make the proper documentation and submit it to the Congress, make the proper request, or kung gusto nyo, go to the courts for the court to compel Congress kung ano man ang gusto nyong mangyari. Right. Ano ulit yung medical condition? Was it like a serious condition? Was it stress or pressure? Sorry, hindi ko na-check yung medical condition. Well, I'm obviously, ikaw talaga, fishing yan. We're not in the liberty to Sinasabi! General, yan. just helping people to understand the situation. Ikaw General, hindi ako Basta kung bottom line, kung ano mang kondisyon yun, sabi ng St. Luke's, hindi siya i-admit at wala siyang sakit. Yun ang bottom line. Pwede siyang ibalik sa veterans. Kung may sakit man siya, it is not serious enough for her to be confined in St. Luke's or to prevent her transfer from St. Luke's to the veterans. So
Yun ang medical condition niya. Okay, General, mamaya pag-usapan natin ng 2028. Mukhang magaling ka maging politiko na. Just kidding. General, again, Kasi, you're always free not to answer my question. Hindi yan fishing. I was just curious kasi, nagtatanong, ano ba nangyari? Nakita mo, General, yung nangyari sa Nigeria? Yung tinanong ng officials, bigla siyang hinimatay. Tapos nung nilagyan na ng minamouth to mouth na siya ng mga ibang tao, biglang gumising siya, sinapak sa bak na yung mga tao. Tapos biglang may nagbulong sa kanya, "Uy, ba't ka gumising? Papakulungin ka." Tapos nahinimatay na ulit siya. So I'm just saying, medyo skeptical ang tao dahil meron tayong mga Abuja, Nigeria case study. So hindi ko sinasabi na nangyari ha. Hindi ko sinasabi, General. I'm just totoo saying. niyan, sa totoo lang, Richard. Ang totoo niyan, alam mo na kung ano medical condition, gusto mo lang na ako magsabi Yeah, kasi hindi hindi, mo hindi, masabi. hindi. General, siyempre mahal na mahal ka namin. Alam ko marami nang galit sa'yo, hindi ko nadadagdagan. Balikan natin ito, General, on a serious note, napansin ko, siyempre hindi ito yung first time na nakausap niya si General Bato, mga Dutertes dahil sa whole Davao and Kibuloy background. Parang kalmado sila pag nandun ka, no? Parang you're a known commodity. Siguro tumulong din. Well, unang-una, yan siguro isang advantage ko sa situation ngayon. Kasi kilala at nakausap ko na ang mga lahat ng actors na to, lahat ng mga subjects involved. Nakausap ko na sila before sa iba sa on in better times. Okay? So, ang sa akin na naman, I'm there as a policeman, as a professional policeman. Wala naman akong political color or political inclinations na pinoproteksyonan sa mga oras na yon kahit na nung nandun ako sa Davao, wala naman akong political inclinations or kung anong pa man na mga interest na pinoproteksyonan. So all I have is the orders at and as I see it fit and how I interpret it kasi ang order is one thing, the way you interpret it and implement it is another. So maybe the order is legal but pag interpret ko halimbawa magkamali ako at ang pag-implement ko magkamali ako, hindi pa rin ako makapag-shelter sa depensa na legal naman ang order, di ba? At this point, kaya nung dumating ako sa kanila, at that point, I'm very, very certain na legal ang order na ibalik si Asik Lopez doon sa VMMC, sa veterans. And ang natira na lang is kung paano ito i-implement. So, I considered everything and took advantage of yung mga baon-baon ko na goodwill and uh, experiences in the past in dealing with the key personalities, especially Senator Bato. So, naging kalma naman sila siguro sa akin dahil kalma din naman ang approach ko sa kanila. I could have forced the issue since after ng discharge ng 9 o'clock. Pero kung mapansin mo, 9, 10, 11, 12, 1, mga around 4, 5 hours na nag-delay ako para pagbigyan ang lahat ng kanilang attempts. And there were really attempts na to keep Asek Lopez in St. Luke's. May dumating pang request ang isang parang executive assistant niya. Nagre-request daw sila ng x-ray at saka ng I think they're looking for X-ray and magre-request daw sila ng X-ray ang doktor niya at saka ng I don't know if it's not CT scan, MRI. I think it's MRI. They're asking for an MRI. So they're asking for more time daw. And I asked St. Luke's kung they'll go with the procedure. Wala na akong response na nakuha mula sa St. Luke's regarding that matter. So, standing pa rin ang order na at 9 o'clock, she is being discharged by St. Luke's she's being cleared from any medical condition or danger that may prevent her from being transferred from St. Luke's to veterans. So, yun ang Sorry, General, marami mga nagtatanong sabay-sabay. Yung isa nagtanong, wala bang request ng lie detector test, loko talaga itong mga to. And then may isa lang, sama talaga ng mga tao.
May isa pang, hindi mo kailangan sagutin yan, General. Ano lang tayo, live lang tayo. Yung mga klase na lang mga tao magtanong. Anxiety attack naman daw, in fairness. So ano lang, understanding lang naman tayo dito. May isa pang nagtanong, sabi na if St. Luke's does not need, if she doesn't need to be confined in St. Luke's na hindi urgent, why was she confined in a hospital funded by, di ba taxpayers ang nagbayad dyan? Sino ba nagbabayad dyan? Private insurance pa niya or ano? Alam ba natin yan? Pinapahamak ka talaga ng mga tao. Wag mo na sagutin, General. Just sorry, hindi ko narinig. Ano, ganun. Pero pwede ko ni Richard, game naman tayo sa mga tanong na ganyan eh. Bakit na sa veterans? Well, they can ask the Congress, they can ask the House of Representatives, kasi may order eh. May order. So yun lang tinitingnan ko. May order from the House of Representatives given to the SAA, the Sergeant at Arms, and the Sergeant at Arms gave us, requested us to help facilitate the transfer from St. Luke's to SAA. So, yun lang. Hanggang doon lang tayo. Kung bakit na nasa veterans, eh, tanong nila sa Congress, beyond my pay grade. Akalain mo, 12 midnight na ang kulit magtanong ng mga tao talaga. This just tells you how important this issue is. General, I'm so sorry if I'm putting this on you. Kayo talaga mga lie detector test mo kayo nirek. Walang ganyan sa St. Luke sa pagkaalam ko. Si Senator May, Rato Tulfo, baka meron. Diba si Senator Tulfo sabi niya, magpa-lie detector test tayo. Kay Cynthia, nag-aaway sila. So baka naman, baka malapit lang si ano, yung kapatid niya. General, on a serious note, what are the lessons you've learned? Kasi you have been at the center of these two extremely dramatic moments, diba? One is the Kiboloy one that, my goodness, it took forever. And then there's this one involving the Vice President of the Republic, showdown talaga. My goodness, talaga nag-panic mode among other things. If you were to write the manual, di ba, kunyari parang counter-insurgency manual, if you were to write the manual of how to handle high value, hindi naman ba high value target, but high value personalities, in a very tense situation, ano yung mga biggest lessons, General, na natutunan nyo and you want your successors in the future, tsaka yung mga kapulisan to follow? Hindi ko rin alam masagot. Sa totoo na, tsamba siguro. Pag makita ko na kung ano ang lesson, susulat ko talaga. Talaga ito, gagawin kong libro. Pagkakakitaan ko to. Pero ito talaga sa tingin ko, tsamba eh. Naswerte eh. Nagkataon na nandun tayo. Nagkataon din na ang mga tao na involved ay mga kakilala rin natin. So, I just, maybe I built enough goodwill along the way na ang mga nakikita ko sa ngayong mga panahong ito ay mga taong nakasama ko in one way or another, naging kaibigan ko at talagang may mga pinagsamahan kaming hindi lang naman uh, beyond hi and hello. So, sa ngayon, I am taking advantage of it at nagpapasalamat ako na ito namang mga kakilala ko, hindi naman ako sinusumpa pa hanggang sa ngayon. Sir naman, tingnan mo yung mga sabi ng tao, yan, showbiz na si General. Yung sabi niya, charot. Like, ang sama niya naman kay General, mabait lang siya. Yung sabi niya, chamba lang. Chamba. Hindi, General, ito, sabi natin, from a really methodical standpoint, because one of the reasons na talagang kampante ako sa'yo, the same way kay Mayor Magalong, is cerebral kayong dalawa eh. Analytic kayong tao eh. So, from an analytic standpoint, ano yung mga key things that come to your mind? So, keep calm and carry on, parang ganun. Kasi, napansin ko yung demeanor mo, sobrang relax lang eh. Kasi you don't wanna absorb the stress of the moment. And immediately, na-disarm din yung mga tense na tao eh. Well, unang-una siguro, on my part, madaling ihayag kung ano ang gusto mong mangyari. Madaling ihayag. Kasi unang-una, I am anchored on a legal basis. Di ba? I am anchored on a legal basis. So, nang magkita kami ni Senator Bato, halos hindi ko na kailangan i-explain din sa kanya eh. Wala akong halos in-explain sa kanya na kung anong gusto kong mangyari at anong gusto kong end state ng mga pag-uusap na yon. Because he himself understands na talagang mangyayari na maililipat dapat si Asek Laika doon sa veterans. Hindi po pwede. There's no other way. There's no other end state na po pwede. Yun lang. Whether she goes there voluntarily or
she will be brought there forcibly. So, alam nila yon. And then, ang sa akin naman, tinignan ko na rin kung ano ang kailangan nila para maging acceptable at maging calm and palatable ang end state na yon. So, they ask for time. I told them, sige sir, take the time that you need para mapakalma dahil ang isang issue nga walang tiwala si ASEC Laika sa pulis na baka naman mamaya paglabas sa St. Luke's ay diretso sa CIW at hindi sa veterans. So, inassure ko sila, nasa rin naman, I'm a man of my word. At ako naman ay isang taong na nakausap niyo na noon pa. Hindi ko naman Yun itataya yung ang... reason na general na they ask for cameras kasi may namang nagtanong kasama ba yan sa St. Luke's analysis na kailangan ng camera yung pasyente. Yun yung dahilan ng camera para sigurado sila na hindi madala kung saan-saan. Ganun ba yun? Kasama na rin siguro yon. And then they ask for a written guarantee na talagang sa veterans ang punta mula sa St. Luke's. I also bent towards that. I bent backwards for that. So I asked the SAA to expedite the drafting of that letter at naibigay naman. Then after that, lahat ng kanilang mga hiningi, ibinigay ko naman, pinagbigyan ko sila so that maging voluntary lang ang lahat at wala nang kailangan na forcible forcible evacuation ng ASEC. Yun nga patapos na tayo, General. Huwag kang mag-alala. Alam ko, pagod ka rin. Baka madulas ka mamaya. Mag-whaling na ako sa'yo, hindi lang fishing. Sorry talaga, kailangan ko tanongin mo yan. Kasi kung hindi ko tinanong, sabi na, ikaw naman, Richard, papakit lang kayo ni General Torre dyan. Then it's not us anymore. Di ba? Kaya tuwan-tuwa mga tao sa mga interviews natin. Kasi legit lang Ay, naman. okay na yan. Tanong na. Kasama talaga yan sa last part, General Torre. Akala ko kanina hindi ka sumipot sa interview natin dahil nakikinig ka kay Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong may ano kanina may press conference yata kanina. Grabe, grabe, dami nangyari. General, again, this is extremely hypothetical and you're free not to answer it or say something else. But some people are wondering if what we're seeing right now, all of this drama from Kiboloy to the showdown in Congress, could be a preview of something down the road. Because as we speak, President Marcos Jr. has made a very strong statement that there will be consequences for all of the threats against his life, attack on his family, on the Speaker of the House. The NBI is making investigations. Ayan na, medyo gumagalaw. Sige lang, General. You don't have to answer this, but I have to ask it. I'm sorry. Otherwise, sabihin nila nagpakit lang tayo. And there is the ICC potentially there and Bersamin, Secretary Bersamin said that we will cooperate if ever. Hindi ka ba kinakabahan na nasa kapulisan ka ngayon na baka papunta pa tayo sa exciting part? Again, without being prejudicial to your profession or putting you into trouble, anong magandang masasabi mo para makatulog ang mga tao dito? Kasi ang daming, grabe yung mga comments ngayon. Anxious ang tao. Sabi, papunta pa lang yata tayo sa exciting part eh. Kayo naman, naghanap yata talaga kayo ng exciting part eh. Di ba? What your Well, mind I mean, kailangan ng content. achieve. O, di ba? May kasabihan tayo, Richard, ha? What your mind can conceive, your body will achieve. Oh. Tsaka kasunod dyan, yung Kinabihan din, General, na the body wants but the spirit phone, cannot. what you wish for, ha? Baka mamaya mangyari yan. Pero, serious note, well, tayo naman, ako bilang pulis naman, kahit saan ang direksyon yan, pulis pa rin. Pulis ako. At pulis lang ako. I'm not a policy maker. I'm not even a policy implementer. Hindi on a bigger on a smaller scale siguro may mga policy implementer tayo. Pero kung sabing things that will shatter the nation's core, wala tayo doon. Too 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 high for me. Hindi ko kayang abutin 'yon at wala tayo doon. Hindi natin level 'yon na nandito lang tayo sa baba. Tayo naman ay susunod lamang kung ano ang iuutos sa atin. Ganun lang naman ang palagi kong pinanghahawakan. Pag nakita natin may utos at ito ay from the duly constituted authorities, ay susundin natin yon. So in short, General, dapat hindi mag-alala ng tao na
ma-implement ang batas once, some even if they're big and difficult decisions. That's what you're saying. Na yung na dapat magtiwala tayo sa ating kapulisan na gagawin nila yung trabaho nila kung yun ang talagang tama at yun ang talagang base sa ating saligang batas. Alam mo, yan yung isang kaya komportable ako na gawin ang trabaho ko ngayon, no? Hindi naman sa kung ano man, kung i-compare sa other eras of my career. Ito ang isa sa mga times na talagang komportable akong gawin ang aking tungkulin, especially on the orders given to me. Kasi ako'y nakakasiguro na ang ibinibigay sa akin na order ay legal. At ito ay isang order na kahit anong era, kahit sino ang namumuno, kahit sinong nakaupo, ay hindi masasabing ah, hindi masasabing illegal, 'di ba? So, the order is very clear. The order are within the bounds of the law. Hindi tayo nakaka-receive ng mga orders na ngayon nga, kaya nagkakagulo ngayon na puro denial lang. Did you give the order? Hindi, ang order ko ganito eh. Hindi, may mga ganun eh. Na dati, ang tapang-tapang na sabihin na, itong gawin nyo, patayin nyo si ganito, or dapat ganito. Eh, hindi sustainable ang ganyan eh. Pag illegal kasi ang isang act, illegal kasi ang isang event, eh, maganda lang yan habang ikaw ang may hawak ng mikropono. Pag hindi mo na hawak ang mikropono dyan at iba nang may hawak ng mikropono dyan, baka hindi mo masustain kung hindi yan anchored sa libro ng batas. Medyo Kaya ako, kinakabahan ako kaya, para sa General. Sige lang, sige lang. kaya ako'y very Baka comfortable madalas. sa pag-execute ng mga orders na ibinibigay sa akin. Kasi ito yung mga orders na to na confident ako in any era, in any theater, in any situation. Itong mga orders na to will stand the rigors of the law. Uh, ito, medyo parang fast talk na lang to bago pagkatapusin natin. Sorry, hindi ko matapos to, General, kasi gising ang tao dahil sa'yo. CIDG ka, di ba? Head kayo ng CIDG, so talagang dapat may intel ka. Meron ba talagang nagkaroon ng Mary Grace Piatos sa buong kasaysayan ng Pilipinas? Kasi tinignan po namin yung panahon ni Magellan, Limahong, lahat ng QR code dun sa Limahong tinignan namin. Wala pong pumasok ng Piatos. Never mind Mary Grace. Ano pong status of investigation natin sa Mary Grace Piatos mo? Please direct your questions to the PSA. They are the proper authorities to tell you if the name does exist or not. General, Para, sabi mo, di ba, kung may kulang sa investigation, kailangan ng bigay ng resources. Yun ang trabaho ng CIDG. Kaya tinanong kita. Kasi si Mighty Magulang, hindi ko lang kilala si Mighty Magulang, yung nagtitrace ng family tree. Talaga wala daw siyang mahanap na piatos. Isa pang tanong, mabilis lang, um, General. Kamusta po yung manhunt kay Harry Roque? Ano bang status ni Harry Roque? Fugitive ba siya? Ano ba siya? Kasi parati siyang active online eh. Nagvo-vlog din siya. Halos parehas kami ng timing. Inagawan pa ako ng audience. Ano yung manhunt situation? Is there a manhunt pa rin for Harry Roque? are you asking the question because he is eating away Just from asking your a question. Just ano ka? a question. Butang galing siya go. Just Kasi Hinahanap na. nakita the manhunt for Attorney Harry Roque. Bakit yun ang ginawang manhunt? Di man lang, pulang-pula na ako. Walang kinalaman yan sa tanong, ha? Wala akong sinasabi, General. But just from a CIDG standpoint, ano po yung status ng manhunt? Oh, I'm sorry, investigation kay Harry Roque? Well, may utos na hanapin siya and we're actually looking for him. Nagkataon lang na uh, hindi ko na sabihin kung nasan siya pero yun nga, nakakahiya mang aminin pero hindi pa namin siya nahuli hanggang sa ngayon. Yun Pero nga eh. matter of time, matter of time. Hindi naman matatapos ang mundo siguro eh. Mahuli ko rin siya. Eto, Jenna, napahamak mo ako. Yung reaction mo, okay sana ako eh. Kontrolado ko yung reaction ko dahil sa tawa mo na to. Wala akong sinasabi. Just. Ito na talaga. Ito, kababayan ko from Cordilleras. Kamusta si Bantag? Ano ba nangyari dyan? Kasi kasalanan mo yan, General. Hinuli mo si Kibol. Tumulong ka dito sa anxiety attack. Tuloy,
Ginawa kang Superman, lahat na lang inasahan sa'yo. Hindi ka ba napapressure dyan? Pressure, pressure, pressure. Oo nga, totoo yan. Ah, si Bantag naman ay talagang hinahanap din natin. Seriously, seriously. Mga, ito kasing mga manhunt operations kasi, may mga peculiarities ito from person to person. So, Kibuloy, ang buti nga, si Kibuloy madali lang dahil alam na kaagad natin kung nasan siya Dahil halos i-advertise niya rin naman na nandyan siya based on the indicators that he's showing. Pero, Philippines is composed of 7,100 islands with 100 different languages and ethnicities. At ito ay talagang uh, peculiar ang one place. There are peculiarities. There are really unique conditions from one place to another. So, hindi naman exempted to situation ni Gerald Bantag. So, uh, he is in the Cordilleras. He is from the Cordilleras. He has a wife who is an employee of a counterpart investigative agency. Uh, may mga ganun din si Harry Roque. He has all the resources. He has all this, di ba? He has, the network that can enable him to hop from one place to another. So, may challenges talaga. Pero matter of time, bago namin maabutan ng mga to. Na, sabay-sabay kasi, napakarami at kukunti ang tao ko. So, Exactly. uh, prioritize. Mga, kaya may mga ganitong mga manhunts. At kung hindi lang namin na-advertise lahat ang dami naming mga huli sa mga Of course. priority subjects din. Like yung mga wanted sa Interpol na uh, wanted sa Interpol na mga naka-red notice, may mga hinuli kami dyan because national interest ang at stake. Meron din kaming kahahatid lamang sa Indonesia na scammer wanted sa Mm. scammer na nahuli namin dito sa Pilipinas. In exchange, isang scammer naman na Pilipino na wanted din naman dito sa Pilipinas ang Idea. sinundo naman ng mga tao ko. So may mga personal tayong si IDG na nandun ngayon sa Indonesia na para sumundo ng isang fugitive. So, you know, But yung mga uh, Pogo issues din, nahawak nyo, General, yung mga Pogo-related issues. Mabilis Ang din eh. issue naman, ang POGO operations sa mga illegal na mga POGOs na ngayon ay hinahandle ng PAOK pero kami ang kanilang lead agency na nagsusuporta sa kanila. So we're the ones who are applying the warrants. We are the ones who are pag nag-implement ng warrant, kami ang mga seizing officer, evidence custodians, kami rin ang nag-i-examine ng mga data sa loob ng computers through the help of the ACG. At kami rin ang nagpe-prepare ng mga complaint affidavits para sa filing the cases. Mabuhay ka, General. Maraming salamat sa lahat yan. Hindi pa yata nakapasa yung budget, but makano bang kailangan naman sa ano? Baka pwede tayo mag-fundraising dyan sa CIDG. Kulang yata ang tao mo General. I only have around 2,100 people all over the Philippines. Oh, medyo napakakonti. I'm on Daming kriminal, a oo. I am around 65-70% fill up lang ng unit ko. Kasi ang pulis naman natin ay kulang pa rin naman talaga. Ang whole PNP is around nasa 70-80% fill up lang. Kulang pa talaga tayo para maabot natin ang ating ideal to police to population ratio. So we making do with the limited resources that we have, maximize everything, and of course, because of that, we have to prioritize our targets and jobs that we are going to accept at mga jobs na ipapasa natin sa ibang allied units kasi hindi naman tayo ang PNP. Yun nga eh. Parang ang daming pumupuntang Indonesia nowadays. Sa Bali ba silang lahat? Parang Indonesia ang baksakan ngayon ng lahat ng mga questionableng tao. Mabuhay ka, General. Congratulations for not putting yourself in too much trouble. Sorry, I had to ask question. Actually, mas marami mga makukulit na question. Yung isang tanong, clarify the question. Come on, guys. Ayusin nyo. Gabi na. Medyo pagod kami ni General. Baka madulas kami. Sira yung career namin. Thank you so much, General. Galing mo, ha? Good, good. I think this is, I think to the best of your ability, you gave us the answers we need. And please take care of your surgeon, General, and we'll pray for you for your well-being and all of that. At para habang dumadami yung mga trolls at haters at bashers mo, wag kang mag-alala. Marami rin nagmamahal sa'yo. Salamat, General. God bless po.
Salamat din, Richard, sa pagkataong ibigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Mas bibilisan natin paghahanap kay Harry Roque para isa na lang hari Manhunt. ng bid. Manhunt. Pabilisin daw yung mga manhunt. Meta daw yung glasses mo. Tignan mo, napansin ng tao. Meta yung glasses mo. Gwapo. Bilisan ko ang pagmamanahan kay Harry Roque. Kailangan mahuli siya as soon as possible para isa na lang ang hari ng Bidnet Talk Shows. General, pinapaano nga kita para di tayo mapahamak. Ako naman ang inaano mo talaga. Ay, delikado kang kasama. Next time, dapat si Sir Ronald Llamas ng kasama natin para siya ipahamak natin. Kaya ininbita ko siya. Ayaw kong sabihin, pinapasabi ko kay Ronald. Ikaw naman, ginagawa mo sa akin ngayon, General. Salamat, General. Have a good night. Please, magpahinga ka na. Baka madulas pa tayo. God bless you. Yes, sir.